Isang gintong medalya ang nasa kamay ko, ngunit sa isang saglit, gumuho ang buong mundo ko. Habang ipinagdiriwang ko ang rurok ng aking pangarap, itinapon sa akin ni Julian ang malamig na katotohanan. Ayoko na sa'yo, Francia. Sawa na ako sa pagiging anino mo. Pero bago sumikat ang araw, nakita ko siya sa pantalan. Pagod, rurok ng dumi, at wala ng buhay. Hindi ako susuko sa gitna ng pangungutya ng pamilyang Solis. Hanggang saan ang hangganan ng pagpapakasakit para sa isang pusong matagal nang naglihim? Awani, Pirmahan mo na yan. Wala na akong pakiramdam sa'yo, Francia. Sawa na akong maging asawa ng isang babaeng mas mahal pa ang tsapa at ranggo kaysa sa sariling tahanan. Hindi mo na ako kailangan dahil ang tanging kailangan mo lang ay ang palakpak ng buong mundo. Ang boses ni Julian ay parang malamig na bakal na bumaon sa aking pandinig. Hindi siya sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat na tila gustong durugin ang aking dibdib. Inilapag niya ang 2 pirasong papel sa ibabaw ng hapagkainan, mga dokumento ng paghihiwalay na hindi ko man lang inakalang darating sa gitna ng aking tagumpay. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tingin sa aking suot. Nakasuot pa ako ng aking plansadong uniforme ng pulis. Sa kaliwang bahagi ng aking dibdib, kumikinang ang medalya ng kagalingan, ang pinakamataas na parangal na pinapangarap ng bawat opisyal. Kanina lang, sa harap ng daan-daang tao, ako ang bida, ako ang bayani. Ngunit dito, sa loob ng aming maliit na kusina, ako ay tila isang estranghero na hinahatulan ng sariling asawa. Ang amoy ng paborito niyang adobo na niluto ko bago ang seremonya ay nananatili pa rin sa hangin. Ilang oras kong pinaghirapan ang pagtitimpla niyon, iniisip na ito ang magiging simbolo ng aming munting pagdiriwang. Ngunit ang kaldero sa kalan ay malamig na, kasing lamig ng tingin na ibinibigay sa akin ng lalaking pinangakuan ko ng habambuhay. Julian, anong ibig niya sabihin nito? Ngayon pa ba? Ngayong narating ko na ang lahat ng pinaghirapan natin? Ang tanging naibulong ko. Pakiramdam ko ay tuyong-tuyo ang aking lalamunan. Ang aking mga kamay na sanay humawak ng baril ay nanginginig ngayon habang hinihipo ang gilid ng mesa. Hindi siya sumagot. Tumalikod siya at kinuha ang kanyang lumang bag. Isang sulyap lang ang ibinigay niya sa akin. Isang sulyap na puno ng pagod, hindi ng galit. At iyon ang mas masakit. Ang makitang wala na, kahit katiting na alab, sa kanyang mga mata. Nang sumara ang pinto, ang katahimikang naiwan ay tila isang malaking bitag na sumakal sa akin. Nanatili akong nakatayo doon. Ang medalya sa aking dibdib ay tila naging isang mabigat na batong naglulubog sa akin sa putikan. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Hindi ko na malayang sumisikat na ang araw sa labas hanggang sa tumunog ang aking radyo. Isang emergency call. May nangyaring aksidente sa pantalan ng Batangas. Isang sapa ng scaffolding ang bumagsak sa mga manggagawa sa night shift. Bilang opisyal na naka-duty, kailangan kong rumesponde. Habang nagmamaneho ako patungo sa pantalan, ang mga dokumento ng Leon ay tila nakaukit pa rin sa aking isipan. Ngunit ang eksenang sumalubong sa akin sa pantalan ay higit na mas malupit kaysa sa anumang pirasong papel. Sa gitna ng kaguluhan, sa ilalim ng mga baluktot na bakal at makapal na alikabok, nakita ko ang isang pamilyar na katawan. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Dahan-dahan akong lumapit. Ang bawat hakbang ko ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang mga kasamahan ko sa serbisyo ay pilit akong pinipigilan, ngunit wala akong naririnig. Doon, nakahiga si Julian. Ang kanyang mukha na huling nakita kong malinis at malamig ay puno na ngayon ng grasa at dugo. Nakasuot siya ng isang punit-punit na asul na overalls na may tatak ng kumpanya ng mekaniko. Isang trabahong hindi ko alam na kinuha niya. Ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na madalas kong hawakan, ay tila naging kalyo na dahil sa bigat ng trabaho. Namatay siya sa pagod.
Namatay siya habang nagtatrabaho sa pangatlong shift sa loob ng 1 linggo. Julian, huwag naman ganito. Ang tanging lumabas sa aking mga labi bago ako tuluyang napaluhod sa maruming semento. Ang lamig ng kanyang balat nang hawakan ko ang kanyang kamay ay tila humigop sa lahat ng init sa aking katawan. Walang hiya ka. Isang matinis na boses ang pumunit sa katahimikan ng aking pagdadalamhati. Bago pa ako makalingon, isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng pagkakabaon ng aking mga kuko sa sariling palad. Si Nanay Imelda. Sa likod niya ay si Celeste na umiiyak ng malakas habang nakaturo sa akin. Ang mukha ng aking biyenan ay tila isang maskara ng purong puot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa medalyang nakakabit pa rin sa aking uniforme. Ikaw ang pumatay sa kanya, Francia. Hayok ka sa dangal. Hayok ka sa kapangyarihan. Sigaw ni Nanay Imelda. Sapat na lakas upang marinig ng lahat ng mga tao at media na nasa paligid. Pinilit mo ang anak ko na magtrabaho hanggang sa malagutan ng hininga para lang matustusan ang mga luho mo at ang ambisyon mong maging bida sa pahayagan. Tignan mo ang sarili mo. Kumikinang ang dibdib mo habang ang asawa mo ay nakahandusay sa dumi. Nay, hindi ko po alam. Hindi niya sinabi sa akin ang tangi kong depensa. Habang ang mga luha ko ay nagsisimulang pumatak sa dugo ang uniforme ni Julian. Hindi mo alam dahil wala kang pakialam. Muling singhal ni Nanay Imelda. Lumapit siya sa akin at hinawakan ako ng mahigpit sa balikat. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa aking balat. Simula ngayon, itatago mo ang katotohanang naghiwalay na kayo. Hindi mo dudungisan ang pangalan ng mga solis. Magdurusa ka, Francia. Iaalay mo ang bawat sentimo ng sahod mo, ang bawat minuto ng buhay mo para bayaran ang utang na iniwan ng anak ko dahil sa'yo. Ito ang magiging buhay mo, isang bilanggo ng sarili mong ambisyon. Nanatili akong nakayuko. Ang aking mukha ay nakasubsob sa malamig at maruming dibdib ni Julian. Ang medalya na kanina lamang ay simbolo ng aking tagumpay, ay tila naging isang markang nagbubukod sa akin bilang isang makasalanan sa mata ng lahat. Ang bawat patak ng kandila sa ibabaw ng ataol ni Julian ay tila mga luhang naglalagablab na pumapaso sa aking balat. Huwag kang lalapit sa kanya, Francia. Wala kang karapatang hawakan ang lalaking pinatay mo sa pagtatrabaho. Ang tinig ni Nanay Imelda ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay may talim, na tila hinihiwa ang aking pagkatao sa harap ng lahat ng nakikiramay. Ang punerarya ay balot ng amoy ng murang bulaklak at halumigmig ng madaling araw. Nakaupo ako sa pinakamalayong sulok, malayo sa kabaong ng aking asawa, habang pinagmamasdan ang mga kapitbahay at kamag-anak na nagbubulungan. Ang aking uniforme ng pulis na dati ay simbolo ng aking dangal, ngayon ay tila isang makitid na kulungang sumasakal sa aking paghinga. Nakakaawa naman si Julian. Dinig kong bulong ng isang matandang babae habang humihigop ng kape. Nagpakamatay sa trabaho para lang mabili ang luho ng asawang opisyal. Tignan mo, ni hindi man lang makaiyak ng maayos si Francia, baka iniisip na ang susunod na promosyon. Yumuko ako ng malalim. Ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad hanggang sa makaramdam ako ng sakit. Ngunit ang hapding iyon ay wala pa sa kalingkingan ng bigat na nakadagan sa aking dibdib. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanila na hindi ko alam, na hindi ko hiningi ang lahat ng ito. Ngunit ang boses ni Nanay Imelda ay muling nangibabaw sa silid. Lumapit ang aking biyenan sa mga bisita. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng luha, isang pagpapakita ng pait na tila isang sining. Pasensya na kayo, simula niya habang hinahaplos ang gilid ng kabaong. Ang anak ko ay isang martir. Kahit may sakit, kahit kulang sa tulog, papasok pa rin iyan sa pantalan.
Sabi niya sa akin noon, "Nay, kailangang maganda ang susuotin ni Francia sa awarding niya. Kailangang hindi siya mapahiya sa mga kasamahan niya." At heto na, nakamit nga ni Francia ang medalya. Pero ang kapalit naman ay ang buhay ng anak ko. Ang bawat salita ni Nanay Imelda ay tila isang malakas na hampas ng latigo sa aking likuran. Tumingin siya sa akin, isang mabilis na sulyap na puno ng tagumpay at puot na tanging ako lamang ang nakakakita. Sa harap ng iba, siya ang inang nawalan. Sa harap ko, siya ang hukom na humahatol sa akin sa kasalanang hindi ko pa lubos na nauunawaan. Nang dumaan ang madaling araw at kumonti na ang mga tao, pinalapit ako ni Nanay Imelda sa kusina ng punerarya. Kasunod niya si Celeste na abala sa pag-aayos ng kanyang buhok habang nakatingin sa salamin ng kanyang cellphone. Narito ang listahan ng mga gastusin, sabi ni Nanay Imelda habang inilalapag ang isang pirasong papel na puno ng mga numero sa ibabaw ng mesa. Ang kabaong, ang pwesto sa sementeryo, ang pagkain ng mga bisita, at ang mga utang na naiwan ni Julian para mabili ang mga gamit mo sa bahay. Aabot ito sa ₱250,000. Francia, nanlaki ang aking mga mata. ₱250,000? Nay, paanong umabot sa ganoon? Ang alam ko ay simple lang ang pamumuhay natin. Biglang tumayo si Celeste at padabog na ibinaba ang kanyang telepono. Simple. Francia, baka nakakalimutan mong ang aircon sa kwarto nyo, ang bagong sapatos na suot mo, at ang mga handa tuwing birthday mo ay galing lahat sa bulsa ni Kuya. Akala mo ba ang sweldo mo lang ang bumubuhay sa atin? Si Kuya ang sumasalo ng lahat dahil ayaw niyang ma-stress ka sa trabaho mo. Tama na, Celeste. Pagpigil ni Nanay Imelda, ngunit ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Hayaan mo siya. Baka naman talaga ay wala siyang balak bayaran ang huling hiling ng asawa niya. Baka mas gusto niyang gamitin ang pera niya para sa susunod na party ng mga pulis. Hindi sa ganoon na, Nay. Nanginginig ang aking boses. Babayaran ko po. Gagawan ko ng paraan. Mabuti. Mabilis na sagot ni Nanay Imelda. Kinuha niya ang isang dokumento mula sa kanyang bag. Isang waiver. Pirmahan mo ito. Isang kasunduan na. Ang 80% ng iyong buwanang sahod at lahat ng iyong bonuses ay direktang mapupunta sa akin. Ito ay para sa pagpapalaki ng mga anak ni Celeste dahil wala na silang tito na magbibigay ng baon. At para na rin sa pagpapatayo ng isang maayos na puntod para sa anak ko. Ito ang tanging paraan para malinis mo ang pangalan mo, Francia. Para mapatunayan mong may konti ka pang hiya sa katawan. Tinitigan ko ang papel. Ang piranggot na kalayaang natitira sa akin ay tila unti-unting naglalaho. Alam kong ito ay isang patibong. Alam kong ang 80% ay higit pa sa sapat para sa sinasabi nilang gastusin. Ngunit ang boses sa loob ng aking ulo, ang boses na puno ng guilt at sisi, ay bumubulong na karapat-dapat lang ako sa pagdurusang ito. Dahan-dahan kong kinuha ang panulat. Ang tunog ng dulo ng ballpen sa papel ay tila isang hatol ng kamatayan sa aking sariling kinabukasan. Habang inilalagda ko ang aking pangalan, naramdaman ko ang isang malamig na haplos sa aking balikat. Si Nanay Imelda yon, bumubulong sa aking tainga habang may mapait na ngiti. Huwag kang mag-alala, Francia. Bilang pamilya, itatago namin ang sikretong iniwan ka na ni Julian bago siya namatay. Mananatili kang kagalang-galang na biyuda sa mata ng publiko hanggat sumusunod ka sa akin. Nang lumabas ako ng punerarya para lumanghap ng hangin, nakita ko ang isang lumang jacket ni Julian na nakasampay sa upuan sa labas. Nilapitan ko ito at hinawakan ng tela. Ito ang jacket na suot niya noong huling gabi na nag-away kami. Doon ko napansin ang isang maliit na butas sa siko na maingat na tinahian ng kamay. Hindi ko alam kung kailan pa niya iyon ginawa. Sa gitna ng aking pagluha, isang katanungan ang muling bumagabag sa akin.
Bakit tila masayang-masaya si Celeste habang tinitignan ang mga mamahaling bags sa kanyang cellphone sa gitna ng burol ng sarili niyang kuya? At sino ang lalaking nakatayo sa kabilang kalye na kanina pa nakamasid sa akin na may hawak na isang itim na sobre? Sayang yung lalaking yon. Namatay na parang aso sa gitna ng dumi para lang sa perang hindi naman niya pakikinabangan. Masyado siyang naging desperado. Ang boses ng isang hindi kilalang manggagawa sa pantalan ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa mahalumigmig na hangin ng madaling araw. Nakatayo ako sa gilid ng malaking container van, nakasuot ng aking sibilyang damit, ngunit ang bigat ng aking tungkulin bilang pulis ay tila isang kadenang nakapulupot sa aking leeg. Ang amoy ng kalawang krudo at alat ng dagat ay sumusuntok sa aking mga pandama. Pinapaalala sa akin ang huling hininga ni Julian sa lugar na ito. Narito ako para kunin ang mga naiwang gamit ni Julian sa kanyang locker. Isang tungkulin na dapat ay matagal ko nang ginawa kung hindi lang ako nilumpo ng takot at sisi. Ang bawat hakbang ko sa ibabaw ng magaspang na semento ay tila paglalakad sa isang libingan. Pinagmasdan ko ang lugar kung saan bumagsak ang scaffolding. Wala na ang mga bakal, ngunit ang mantsa ng langis at tila natuyong dugo sa sahig ay hindi pa rin nabubura ng ulan. Ang aking lalamunan ay tila binarahan ng tuyong buhangin. Napahawak ako sa aking dibdib, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang bawat ingay ng mga crane na nagbubuhat ng mabibigat na kargamento ay tila mga sigaw ng paghihirap ni Julian na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Bakit tila mas matimbang ang amoy ng grasa dito kaysa sa bango ng mga bulaklak sa kanyang burol? Sino ang hinahanap mo, ma'am? Isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. Nakasuot siya ng kupas na t-shirt at may hawak na basahan. Ang kanyang mga mata ay maputla at puno ng mga guhit ng panahon. Nakita ko sa kanyang dibdib ang isang lumang ID. Erning, Senior Mechanic. Ako po ang asawa ni Julian Solis. Mahina kong sagot. Biglang natigilan si Mang Erning. Ang basahan sa kanyang kamay ay tila mas hinigpitan niya ang pagkakahawak. Lumingon-lingon siya sa paligid, tila sinisiguradong walang nakikinig sa aming usapan. Ang katahimikang namagitan sa amin ay punong-puno ng tensyon, kasing bigat ng mga bakal na nakatambak sa paligid. Pasensya ka na, Ma'am Francia. Mabuting tao si Julian, pinakamahusay na mekaniko na nakilala ko. Simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Pero marami siyang lihim na hindi mo dapat malaman dito sa pantalan. Sabi niya sa akin, Mang Erning, kailangang matapos ang utang na ito para malinis na ang lahat. Anong utang, Mang Erning? Sabi ng pamilya niya, para sa mga luho ko kaya siya nagpapakamatay sa trabaho. Ang tanong ko, habang ang aking mga kamay ay nagsisimulang manginig, umiling si Mang Erning, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Luho? Ma'am, si Julian ay halos hindi na kumakain ng tanghalian para lang makatipid. Ang perang kinikita niya sa overtime. Hindi iyon napupunta sa mga gamit sa bahay niyo. May mga taong pumupunta rito tuwing kinsenas. Mga taong nakaitim na sasakyan. Kinukuha nila ang halos lahat ng sahod niya. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa akin. Sino sila? Bago pa makasagot si Mang Erning, isang malakas na tunog ng busina ng truck ang pumunit sa aming usapan. Nakita ko ang takot na biglang gumuhit sa mukha ng matanda. Umalis ka na, ma'am. Huwag ka nang magtanong. Baka pati ikaw ay madamay. Ang alam ko lang, may binabayaran siyang dugo para manatiling buhay ang isang pangarap. Tumalikod si Mang Erning at mabilis na naglakad palayo. Pumasok sa madilim na bodega at iniwan akong nakatayo sa gitna ng init at ingay ng pantalan. Ang bawat salita niya ay tila mga bubog na bumaon sa aking utak. Binabayarang dugo? Habang naglalakad ako palabas ng gate, naramdaman ko ang isang malamig na titig sa aking likuran. Lumingon ako at sa malayo,
Sa ilalim ng anino ng isang lumang tore, nakita ko ang isang lalaking nakasuot ng itim na leather jacket. Hindi ko makita ng kanyang muka dahil sa sikat ng araw, ngunit ang kanyang tindig ay pamilyar. Hawak niya ang isang itim na sobre, ang katulad na sobreng nakita ko sa punerarya. Nang tangkain kong lumapit, mabilis siyang sumakay sa isang motorsiklo at humarurot palayo. Ang tanging naiwan ay ang usok ng tambutso at ang lalong lumalim na misteryo sa aking puso. Sino ang mga taong kumuha ng sahod ni Julian? At ano ang ibig sabihin ni Mang Erning na binabayaran ni Julian ang isang dugo para sa aking pangarap? Ang aking tagumpay ba ay itinayo sa ibabaw ng mga lihim na handang pumatay? Ang bawat hakbang ko sa loob ng bahay ampunang ito ay tila pagbabalik sa isang alaala na hindi ko kailanman naging bahagi. Ngunit nararamdaman ko ang presensya ni Julian sa bawat sulok. Ang bahay kalinga ni Maria ay isang lumang gusaling gawa sa kahoy at semento, kung saan ang amoy ng nilagang saging at bagong labang kumot ay humahalo sa simoy ng dagat mula sa di kalayuan. Ang tunog ng mga batang nagtatakbuhan sa pasilyo ay tila isang masayang musika na pansamantalang nagpatahimik sa ingay ng aking naguguluhang isipan. Dito, malayo sa mapanghusgang tingin ni Nanay Imelda at sa madilim na pantalan, tila may isang lihim na mundo si Julian na hindi ko kailanman nabisita. Ma'am Francia, kayo po ba ang asawa ni Julian? Isang madring may malambot na mukha, si Sister Teresita, ang lumapit sa akin. May hawak siyang isang maliit na tasang tsa at ang usok mula rito ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng hapon. Matagal na namin kayong inaasahan. Madalas magkwento si Julian tungkol sa inyo. Sabi niya, may asawa siyang isang matapang na tagapagtanggol ng bayan. Nakaramdam ako ng isang matalim na kirot sa aking lalamunan. Habang iniisip ko noon na kinalilimutan na ako ni Julian, ipinagmamalaki pa rin pala niya ako sa ibang tao. Bakit po siya pumupunta rito, sister? Wala naman kaming anak. Dahil kay Gabriel, sagot ng madre, sabay turo sa isang maliit na batang lalaki na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga sa bakuran. Ang bata ay may hawak na maliit na toy truck na gawa sa kahoy at tila seryosong-seryoso sa paglalaro sa gitna ng dumi at tuyong dahon. Dahan-dahan akong lumapit sa bata. Ang tunog ng aking sapatos sa damuhan ay naging sanhi ng kanyang paglingon. Ang mga mata ni Gabriel ay malalaki at malinaw. Tila may taglay na karunungang hindi angkop sa kanyang murang edad. Nang makita niya ako, hindi siya natakot. Sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ikaw po ba ang prinsesa? Tanong ng bata sa isang paos na boses. Natigilan ako. Anong prinsesa, Gabriel? Sabi po ni Tito Julian, nagtatrabaho po siya ng maigi para iligtas ang isang prinsesa mula sa isang malaking dragon. Paliwanag ni Gabriel habang maingat na inilalagay ang kanyang laruan sa ibabaw ng isang bato. Sabi niya, kapag natapos na ang laban, magiging masaya na ang prinsesa at hindi na siya kailangang matakot kahit kailan. Ang aking puso ay tila isang basong biglang nabitawan at nagkabitak-bitak sa semento. Ako ang prinsesang iyon. At ang dragon, ano ang dragon na tinutukoy ni Julian? Ang dragon ba ay ang mga taong kumuha ng kanyang buhay? O ang nakaraan na napilit naming tinatakasan? Kinuha ni Gabriel ang isang maliit na bag mula sa kanyang tabi at inabot sa akin ang isang lukot na piraso ng papel. Pinabibigay po ito ni Tito Julian bago siya mawala. Sabi niya, ibigay ko raw ito sa magandang babaeng pupunta rito na may dalang malungkot na mga mata. Nang buksan ko ang papel, tila tumigil ang pagdaloy ng hangin sa aking paligid. Hindi ito liham. Ito ay isang opisyal na dokumento, isang acknowledgement receipt ng isang malaking halaga ng pera na idineposito sa isang bank account. Ngunit ang pangalan ng nagdeposito ay hindi si Julian. Ang nakasulat doon
ay si Renato Salgado, ang tao sa likod ng malaking sindikato na muntik nang sumira sa aking karera. 5 taon na ang nakalilipas. Ang panginginig ng aking mga kamay ay hindi ko na maitago. Bakit may transaksyon si Julian sa taong iyon? At bakit may nakasulat na maliit na nota sa likod ng resibo gamit ang pluma ni Julian? Huling kabayaran para sa kalayaan ni Francia. Naramdaman ko ang muling pag-init ng aking mga mata. Ang bawat sentimo ng paghihirap ni Julian, ang bawat gabing hindi siya natulog, ay para sa resibong ito. Ngunit ang mas nakakapanghina ay ang petsang nakasulat sa ibaba. Ang huling deposito ay ginawa noong mismong araw na iniabot ni Julian ang divorce papers sa akin. Sa sandaling iyon, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa labas ng gate ng bahay ampunan. Ang tunog ng pag-ikot ng gulong sa graba ay tila isang babala. Nakita ko ang isang lalaking bumaba, ang parehong lalaking nakita ko sa pantalan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang sobre ang dala niya. Hawak niya ang kanyang telepono at tila may kinakausap habang nakatitig ng diretso sa kinaroroonan namin ni Gabriel. Gabriel, pumasok ka muna sa loob. Ang bulong ko, habang ang aking kamay ay dahan-dahang dumudukot sa aking bag para sa aking baril, ngunit napagtanto kong wala akong dala dahil sa suspension. Sino si Renato Salgado sa buhay ni Julian? At bakit ang kalayaan ko ang naging kapalit ng kanyang buhay? Ang misteryong ito ay hindi lamang tungkol sa utang. Ito ay tungkol sa isang mas malalim na pagkakanulo na nagsisimula pa lamang. Mabunyag. Isang malaking kahihiyan ang dinala mo sa pamilyang ito, Francia. Kung hindi dahil sa anak ko, matagal ka nang nabubulok sa kulungan. Isang pulis na hindi kayang protektahan ang sariling dangal. Iyan ang katotohanan sa likod ng medalyang iyan. Ang boses ni Nanay Imelda mula sa aking alaala ay tila isang lason na muling dumadaloy sa aking mga ugat. Nakatayo ako sa loob ng madilim at maalikabok na archive room ng aming istasyon. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na bintana sa itaas kung saan ang mga alikabok ay tila sumasayaw sa gitna ng katahimikan. Ang amoy ng lumang papel at amag ay bumabalot sa paligid, pinapaalala sa akin ang mga lihim na pilit na ibinaon ng panahon. 5 taon na ang nakalilipas. Ang gunitang yon ay tila isang sugat na hindi kailanman naghilom. Isang gabi kung saan ang aking mundo ay muntik ng gumuho. Isang warehouse raid laban sa sindikato ni Renato Salgado na wala ang mahahalagang ebidensya, ang mga dokumentong magpapatunay sa koneksyon ng matataas na opisyal sa ilegal na bentahan ng armas. Ako ang nakatalagang magbantay sa mga ebidensyang yon. Ako ang sinisi. Ako ang naging pain. Dahan-dahan kong hinila ang isang kulay kayumangging folder na may markang case file number 2019-042 Salgado Arms Smuggling. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ang magaspang na karton. Nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso, tila isang tambol na nagbababala sa darating na unos. Sa loob ng folder, nakita ko ang aking lumang affidavit. Nakita ko ang mga litrato ng eksena. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang dokumentong hindi ko inaasahan. Isang sulat ng pag-urong ng kaso mula sa isang pangunahing saksi. At ang kalakip nito, isang bank transfer slip na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang petsa ng transfer ay tumutugma sa araw na ibinenta ni Julian ang tanging lupang pamanang iniwan ng kanyang ama sa Batangas. Ang lupang yon, ang kanyang tanging pangarap, ang lugar kung saan binalak niyang itayo ang aming munting bahay kapag nagretiro na kami. Sabi niya sa akin noon na ibenta niya iyon dahil sa isang maling investment. Naniwala ako. Nagalit ako sa kanya dahil sa kawalan niya ng diskarte. Tinawag ko siyang mahina. Patawarin mo ako, Julian. Ang tanging naibulong ko
habang ang aking mga luha ay pumapatak sa lumang dokumento. Hindi siya mahina. Siya ang naging pinakamalakas sa aming dalawa habang ako ay abala sa pag-akyat sa ranggo, abala sa pagpapakinang ng aking pangalan. Si Julian ay dahan-dahang kinakain ng dilim para lang manatiling malinis ang aking uniforme. Binayaran niya ang saksi para bawiin ang testimonya laban sa akin. Binayaran niya ang katahimikan ni Renato Salgado gamit ang lahat ng meron siya. Ang hapdi ng katotohanan ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa aking puso. Ang bawat tagumpay ko ay may amoy ng sakripisyo ni Julian. Ang bawat palakpak na natanggap ko ay binayaran niya ng pawis, dugo, at kahihiyan. Biglang naputol ang aking pag-iisip nang marinig ko ang tunog ng pagpihit ng kandado ng pinto ng archive room. Ang dahan-dahang pag-ungot ng lumang bisagra ay tila isang babala sa aking pandinig. Mabilis kong itinago ang folder sa ilalim ng aking jacket at tumayo ng tuwid. Pilit na pinatitigil ang panginginig ng aking katawan. Isang pamilyar na anino ang pumasok sa silid. Si Celeste. Nakasuot siya ng isang mamahaling bestido. Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete na tila itinatago ang isang madilim na balakin. May hawak siyang isang maliit na recording device at ang mapanuyang ng ngiti sa kanyang mga labi ay nagpapatunay na hindi siya narito para makiramay. Hinahanap ka ni Nanay, Francia, sabi ni Celeste. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa aking leeg. Masyado ka na yatang nagiging interesado sa nakaraan. Hindi mo ba alam na ang mga sugat na pilit binubuksan ay madalas na nagdudulot ng impeksyong ikamamatay mo? Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Ano ang alam niyo ni Nanay tungkol sa lupang ibinenta ni Julian, Celeste? Saan ba talaga napunta ang pera? Tumawa si Celeste, isang tunog na walang bakas ng saya. Ang pera? Napunta yon sa kalayaan mo, Francia. Pero huwag kang mag-alala, hindi libre ang lahat. Ngayong wala na si Kuya, ikaw ang magbabayad sa amin. Hanggang sa huling patak ng dugo mo. Lumabas si Celeste ng silid. Iniwan akong muli sa katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot. Ang sakit ay naging galit. At ang galit ay naging isang matalim na determinasyon. Sino ang nag-utos kay Julian na ibenta ang lupa? Si Nanay Imelda ba? At bakit tila may koneksyon si Celeste kay Renato Salgado na hindi ko kailanman napansin? Ang aking pamilya ay hindi isang tahanan. Ito ay isang pugad ng mga buwaya na matagal nang naghihintay sa aking pagbagsak. Hindi ka niya iniwan dahil hindi ka na niya mahal, Francia. Iniwan ka niya dahil kung mananatili siya sa tabi mo, ikaw ang susunod na papatayin nila. Ang pag-alis niya ang tanging paraan para manatiling buhay ang pangarap mong maging hepe balang araw. Ang tinig ni Mang Erning ay parang isang kumpas ng kidlat na muling nagpabukas sa madidilim na ulap ng aking pagkatao. Nakatayo kami sa likod ng isang lumang bodega sa Pantalan, kung saan ang ingay ng malalaking alon na humahampas sa pampang ay tila isang malungkot na paalala ng kawalan. Ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay tila mas lalong naging matapang, nanunuot sa aking ilong, kasabay ng hapdi ng katotohanang unti-unting lumulunod sa akin. Nakatitig ako sa aking mga kamay na nanginginig. Hawak ko ang isang maliit at kalawanging keychain, isang hugis pusong bakal na may ukit ng aming mga pangalan. Naalala ko noong ibinigay ito sa akin ni Julian. 3 taon na ang nakalilipas. Pinagtawanan ko siya noon. Sabi ko, ang cheap naman nito, Julian. Pulis na ako, hindi na ako batang high school. Hindi ko alam na yun pala ang huling bagay na binili niya para sa sarili niya bago niya isinuko ang bawat sentimo niya sa mga naniningil ng dugo. Grabe siya umiyak noong gabing isinusulat niya yung divorce papers, Francia. Pagpapatuloy ni Mang Erning habang hinihipo ang kanyang nanlalabong mga mata. Dito siya nakaupo sa tumpok ng mga gulong na ito. Sabi niya sa akin, Mang Erning, tatawagin niya akong duwag. Kamumuhian niya ako. Pero mas gusto ko nang magalit siya sa akin habang buhay
kaysa makita siyang nakahiga sa loob ng kabaong dahil sa mga pagkakamali ko. Ang bawat salita ni Mang Erning ay tila isang matulis na karayom na itinusok sa aking lalamunan. Pakiramdam ko ay hindi ako makahinga. Ang aking dibdib ay tila binibiyak ng isang malaking puwersa. Naalala ko ang huling gabi namin, ang paraan ng pagtingin ko sa kanya, puno ng panghahamak, puno ng pagmamataas. Tinawag ko siyang pabigat. Tinawag ko siyang lalaking walang ambisyon. Habang ang buong oras na yon, tinititigan niya ako sa huling pagkakataon. Tinitiis ang bawat mura ko dahil alam niyang iyon na ang huling beses na makikita niya ang mukha ko nang malapitan. Bakit hindi siya nagsabi, Mang Erning? Bakit pinili niyang mag-isa? Ang tanging naibulong ko habang ang aking paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang hindi ko na mapigilan. Dahil bawal, Francia, pinagbabantaan siya ni Renato Salgado. Sabi nila, kapag nalaman mo ang tungkol sa kasunduan, itutuloy nila ang pagsasampa ng kaso laban sa'yo. At alam mo ba kung sino ang nagbigay ng ideya kay Julian na makipag-ayos sa sindikato? Natigilan ako. Ang lamig na gumapang sa aking likuran ay tila yelo na nagpatigas sa aking mga kalamnan. Sino no? Tumingin sa malayo si Mang Erning, tila natatakot na may makarinig sa kanya. Ang biyanan mo? Si Nanay Imelda. Siya ang nagsabi kay Julian na ibenta ang lupa sa Batangas at ibigay ang pera kay Salgado. Sabi ni Imelda kay Julian, ito lang ang paraan para hindi mapahiya ang pamilya, Solis, dahil sa asawa mong palpak. Ginamit ng sarili mong biyanan ang takot ni Julian para kontrolin ang lahat. Ang mundong kinatatayuan ko ay tila biglang nayanig. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsisimulang mabuo at ang larawang lumalabas ay mas nakakasuka kaysa sa anumang krimeng na imbestigahan ko. Hindi lang basta sakripisyo ang ginawa ni Julian, biktima rin siya ng sarili niyang ina. Ang taong dapat ay nagpoprotekta sa kanya, ang siyang nagtulak sa kanya sa hukay ng pagtatrabaho hanggang sa mamatay. Kinuha ko ang aking telepono at tinignan ang huling mensahe ni Julian na hindi ko kailanman sinagot. Ingat ka palagi, Francia. Proud ako sa'yo. Ang hapdi ng pagsisisi ay tila isang apoy na tumutupok sa aking kaluluwa. Ang duwag na kinamuhian ko ay ang bayaning nagligtas sa akin. At ang pamilyang pinaglilingkuran ko sa kasalukuyan ay ang mga halimaw na pumatay sa kanya. Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking mga mata ay puno na ngayon ng isang bagong uri ng apoy. Hindi na ito apoy ng galit sa sarili, kundi apoy ng paniningil. Ngunit bago ako makahakbang paalis, isang pamilyar na tunog ng pagtikhim ang narinig ko mula sa madilim na bahagi ng bodega. Isang lalaking nakasuot ng barong ang lumabas. Hawak ang isang payong sa kabila ng kawalan ng ulan. Si Attorney Villafuerte, ang abogado ng pamilya Solis at matalik na kaibigan ni Nanay Imelda. Masyadong malalim ang hinuhukay mo, Francia. Sabi ng abogado na may malamig na ngiti. Sabi ni Imelda, baka raw kailanganin mo ng paalala kung sino ang tunay na may hawak ng leeg mo. May nakalimutan ka bang pirmahan sa mga dokumento ng pensyon ni Julian? Paano nalaman ni Attorney Villafuerte na narito ako? At ano ang kinalaman ng pensyon ni Julian sa mga lihim na pilit nilang itinatago? Ang aking laban ay hindi na lamang para sa aking dangal. Ito ay para sa katarungang ipinagkait sa lalaking nagmahal sa akin ng higit pa sa kanyang sariling buhay. Patawarin mo ang aking anak, Panginoon. Pero salamat na rin sa pagkakataong ito na maituwid ang lahat ng pagkakamali ng babaeng iyon. Ang boses ni Nanay Imelda ay nagmumula sa aming maliit na altar, kung saan ang amoy ng insenso at natutunaw na kandila ay humahalo sa lamig ng gabi. Nakatayo ako sa labas ng pinto, nananatiling anino sa dilim ng pasilyo. Ang bawat pagtama ng mga butil ng kanyang rosaryo sa kahoy na lamesa ay lumilikha ng isang mabagal at nakakakilabot na ritmo sa katahimikan ng bahay. Pinagmamasdan ko siya mula sa siwang ng pinto.
Ang kanyang likod ay nakayuko, tila isang banal na inang nagdadalamhati. Ngunit ang kanyang mga bulong ay hindi para sa kapayapaan ni Julian. Dahan-dahan siyang tumayo at kinuha ang kanyang telepono na nakapatong sa tabi ng Biblia. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha, nagpapakita ng isang ngiting hindi kailanman nakikita ng mga tao sa simbahan, isang ngiting puno ng kasakiman. Ang aking buong katawan ay tila naging yelo, ang aking hininga ay tumigil sa aking lalamunan, at ang aking mga kamay ay napakapit ng mahigpit sa gilid ng pader hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa pintura. Hindi ko narinig ang sagot sa kabilang linya. Ngunit ang boses ni Nanay Imelda ay muling nangibabaw, mas matapang at mas malupit. Huwag mong kalimutan, Renato. Ako ang nagmamanipula sa bawat galaw ni Francia. Ako ang nagpapadama sa kanya na siya ang pumatay kay Julian. Hanggat naniniwala siyang makasalanan siya, susunod siya sa bawat utos ko. Pero kung gusto mong manatiling ligtas ang operasyon mo sa pantalan, dagdagan mo ang porsyento ko. Namatayan ako ng anak, kaya dapat lang na mabuhay ako na parang reyna. Hindi ko na malayang napatras ako, at ang aking siko ay bahagyang tumama sa isang florera sa gilid ng pasilyo. Ang tunog ng pag-ugong ng ceramic sa ibabaw ng kahoy ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Agad na tumahimik si Nanay Imelda. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila naging isang matalas na pakiramdam ng panganib. Dahan-dahan siyang lumingon patungo sa pinto. Francia, ikaw ba yan, anak? Ang boses niya ay biglang nagbago. Bumalik sa pagiging malambot, malungkot, at puno ng mapagkunwaring pag-aalaga. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nadadaya. Nakita ko na ang halimaw sa likod ng maskara ng kabanalan. Kinuha ko ang aking recorder mula sa bag, ang gamit na dinala ko para sa aking investigasyon. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ko ito naon sa tamang oras. Wala akong ebidensya. Ang tanging meron ako ay ang hapdi ng katotohanang sumusunog sa aking kaluluwa. Narinig ko ang mahinang pagkatok sa aking pinto. Ang bawat katok ay tila isang babala. Francia, buksan mo ang pinto. Sabi ni Nanay Imelda mula sa labas, may nakita akong sulat sa ilalim ng unan ni Julian kanina. Mukhang may kinalaman ito sa mga ari-arian mo. Gusto mo bang basahin natin ng sabay? Alam kong isang bitag ito. Alam kong sinusubukan niyang tignan kung ano ang narinig ko. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang malamig na tinig ni Celeste na narinig ko sa likuran niya. Nay, bakit mo pa siya tinatawag? Buksan na natin ang pinto. May mga tao sa labas na gustong makipag-usap sa ating magiting na byuda. Sino ang mga taong tinutukoy ni Celeste? At paano ko malalabanan ang dalawang babaeng handang itanggi ang lahat para sa pera? Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa katarungan para kay Julian. Ito ay isang laro ng buhay at kamatayan sa loob ng sarili naming tahanan. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Hindi na ito ang tibok ng takot, kundi ang yabag ng isang galit na matagal nang ikinulong sa ilalim ng aking mga luha. Nakatitig ako sa pinto ng aking kwarto. Ang kahoy nito ay tila lumiliit. Sumasakal sa akin sa loob ng espasyong ito na dati kong itinuring na kanlungan. Sa labas, naririnig ko ang marahang paglakad ni Nanay Imelda at ang matinis na tawa ni Celeste. Ang kanilang mga boses ay tila mga huni ng mga buwayang naghihintay sa kanilang biktima. Ngunit sa pagkakataong ito, ang biktima ay wala na roon. Ang natitira na lamang ay isang babaeng wala ng balak pang lumuha. Francia, huwag kang maging matigas ang ulo. Muling narinig ko ang boses ni Nanay Imelda. Ang tunog ng pagpihit niya sa doorknob ay lumilikha ng isang nakakangilong gasgas sa katahimikan ng gabi. Buksan mo ito. May sasabihin ako sa iyo tungkol sa dangal ng pamilya Solis. Ayaw mo naman sigurong mabalitaan ng mga kasamahan mo sa istasyon na ang byuda ni Julian ay isang rebelyosong manugang. Hindi ba?
Ang salitang dangal mula sa kanyang bibig ay tila isang insulto sa bawat sakripisyong ginawa ni Julian. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Hindi ako nagmadali. Bawat paggalaw ko ay may bigat ng 1,000 katanungan. Nang bumukas ang pinto, sumalubong sa akin ang mukha ni Nanay Imelda na balot ng pekeng pag-aalala at si Celeste na nakasandal sa pader habang tinitignan ang kanyang bagong manicure. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Celeste ay nanunuot sa aking ilong. Isang amoy na alam kong galing sa perang pinagpaguran ni Julian sa ilalim ng init ng pantalan. Ayan, lumabas din ang prinsesa ng istasyon, panunuyan ni Celeste. Akala namin ay balak mo nang magpakamatay sa loob dahil sa sobrang guilt. Pero tignan mo nga naman, mukhang mas lalong tumapang ang ating biyuda. Ano ang kailangan nyo? Ang tanging lumabas sa aking mga labi. Ang aking boses ay malamig. Walang emosyon. Tila isang hangin mula sa sementeryo. Lumapit si Nanay Imelda at hinawakan ang aking braso. Ang kanyang mga daliri ay tila mga bakal na sipit. Anak, kailangan nating pag-usapan ang pensyon ni Julian. Naka-freeze pa ang account niya. Sabi ng abogado, kailangan mo raw pirmahan ng waiver para mailipat sa akin ang pangalan ng lahat ng mga ari-arian niyo. Para na rin ito sa protection mo, Francia. Alam mo namang mainit ang mata ng mga kalaban mo sa'yo. Protection? Naramdaman ko ang isang mapait na tawa na dahan-dahang bumabangon sa aking lalamunan. O para sa proteksyon ng bulsa niyo, Nay? Para may pambayad kayo kay Renato Salgado? Biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng maliit na pasilyong yon. Ang mukha ni Nanay Imelda ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat bago ito napalitan ng isang mapanganib na ningning. Anong sinabi mo? Ang bulong niya. Ang boses ay tila isang ahas na naghahandang manuklaw. Huwag ka nang magpanggap, Nay. Narinig ko ang lahat kanina. Ang pagbebenta niyo kay Julian, ang pakikipagsabwatan niyo sa taong sumira sa buhay ko. Lahat iyon, alam ko na. Tumawa ng malakas si Celeste, isang tunog na puno ng panghahamak. Lumapit siya sa akin at itinuro ang aking mukha. At ano naman ang gagawin mo, Francia? Pulis ka, pero wala kang ebidensya. Sino ang paniniwalaan nila? Ang isang biyudang baliw sa lungkot o ang isang inang nagluluksa? Huwag kang magmagaling. Si Julian, namatay siyang parang basahan dahil sa'yo? Isang inutil na martir na pumayag magpagamit dahil sa tangang pag-ibig sa isang babaeng tulad mo. Namatay siyang isang talunan. Francia, isang asong walang kwenta. Ang bawat salita ni Celeste tungkol kay Julian ay tila isang apoy na sumunog sa huling hibla ng aking pasensya. Ang aking paningin ay nag-init. Ang bawat sakripisyo ni Julian, ang bawat gabing hindi siya natulog, ang bawat sugat sa kanyang kamay ay tila humihingi ng katarungan sa sandaling iyon. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Sa isang mabilis na pagkilos, ang aking kamay ay dumaing sa hangin at tumama ng buong lakas sa pisngi ni Celeste. Ang tunog ng balat na tumama sa balat ay tila isang malakas na putok sa gitna ng katahimikan. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng pagtalsik ng ulo ni Celeste saka sa gilid at halos mawalan siya ng balanse. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Kahit si Nanay Imelda ay napaatras, ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig sa gulat. Huwag na huwag mong tatawaging aso ang asawa ko. Ang boses ko ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa purong puot na ngayoy kumakawala na. Si Julian ay isang bayani, at kayo? Kayo ang mga buwayang pumatay sa kanya. Hinawakan ni Celeste ang kanyang namumulang pisngi, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sasaktan mo ako sa loob ng bahay na ito? Hindi lang ito ang gagawin ko. Pagpapatuloy ko habang humahakbang ako pasulong, dahilan upang mapaatras ang dalawa. Simula sa araw na ito, tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko. Hindi niyo makukuha kahit 1 sentimo ng pensyon ni Julian. At ang lahat ng ninakaw niyo sa kanya, ang lahat ng paghihirap na dinanas niya dahil sa inyo,
pananagutan niyo yon. Idedemanda ko kayo. Wala kang mapapatunayan. Sigaw ni Nanay Imelda. Ang kanyang maskara ng kabanalan ay tuluyan ng nalaglag. Lahat ng ebidensya ay nasa kamay namin. Kami ang may hawak ng mga dokumento ni Julian. Kung ganoon, maghanda kayo. Ang huli kong sinabi bago ko sila tinalikuran at pumasok muli sa aking kwarto. Isinarado ang pinto nang may malakas na tunog na yumanig sa buong bahay. Napaupo ako sa kama. Ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin mula sa sampal na yon. Ngunit sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang isang kakaibang gaan. Ang prinsesa ay gising na. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Ngunit nang tumingin ako sa bintana, nakita ko ang isang pulang tuldok ng laser na tumatama sa aking dingding, isang babala mula sa labas. May mga tao sa labas ng bahay na hindi hahayaang mabuhay ang katotohanan. Sino ang nagpadala sa kanila? Si Renato Salgado ba? O may mas malalim pang traidor sa loob ng kapulisan? Ang katahimikan ay hindi palaging tanda ng pagsuko. Minsan, ito ay ang marahang paghasa ng itak sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon para tumama sa ugat ng kasinungalingan. Mabilis akong dumapa sa sahig nang makita ko ang pulang tuldok na sumasayaw sa aking dingding. Ang tibok ng aking puso ay tila isang mabilis na pagtambol sa aking dibdib. Bawat pintig ay nagdadala ng babala ng kamatayan. Gumapang ako patungo sa ilalim ng bintana. Pilit na pinatitigil ang panginginig ng aking hininga. Ang malamig na semento ng sahig ay tila humihigop sa init ng aking katawan, ngunit ang apoy sa loob ng aking puso ay lalong nag-aalab. Hindi nila ako gustong patayin agad. Isa itong panananakot. Isang paalala na ang buhay ko ay nakadepende sa kanilang mga kamay. Dahan-dahan akong sumilip sa maliit na siwang ng kurtina. Nakita ko ang isang itim na van na dahan-dahang umaalis sa tapat ng aming bahay. Ang usok mula sa tambutso nito ay tila isang multong naglalaho sa dilim ng gabi. Kailangan kong maging matalino. Bilang isang pulis, alam kong ang direktang pakikipaggiyera ng walang ebidensya ay isang hangal na hakbang. Kailangan kong bumalik sa pagiging Fransya na sunod-sunuran. Kailangan kong patulugin ang kanilang hinala habang dahan-dahan kong hinahabi ang bitag na tatapos sa kanila. Kinaumagahan, lumabas ako ng kwarto na may mugtong mga mata. Hindi dahil sa yak, kundi dahil sa magdamag na pag-iisip. Nakita ko si Nanay Imelda sa hapagkainan, nagdarasal habang ang usok ng kape ay humahalo sa amoy ng insenso. Si Celeste naman ay nakasimangot. May benda ang pisnging sinampal ko kagabi. Nay? Celeste. Patawarin niyo ako, ang pilit kong sabi sa isang paos na boses. Yumuko ako ng malalim, tila isang tupa na bumabalik sa kawan. Nabigla lang ako kagabi. Hindi ko na alam ang ginagawa ko sa sobrang pangungulila kay Julian. Gagawin ko na ang gusto niyo. Pipirmahan ko na ang waiver. Nagkatinginan ang mag-ina. Nakita ko ang isang mabilis na ngiti ng tagumpay sa mga labi ni Nanay Imelda bago ito napalitan ng mapagkunwaring awa. Sinasabi ko na nga ba, Fransya? Ang pamilya ay pamilya pa rin. Halika, kumain ka na. Huwag mo nang uulitin ang kagabi. Habang abala sila sa pagkain at pagpaplano kung paano gagastusin ang perang hindi pa nila nahahawakan, nagsimula na ang aking lihim na operasyon. Sa bawat pagkakataon na ako ay naglilinis ng bahay, dahan-dahan kong inilalagay ang maliliit na eyes and ears, mga high-tech na microcameras at microphones na kinuha ko mula sa aking lihim na locker sa istasyon bago ako masuspinde. Inilagay ko ang isa sa loob ng maliit na porcelain na anghel sa altar ni Nanay Imelda. Ang isa naman ay sa ilalim ng lamesa kung saan madalas silang mag-usap ni Attorney Villafuerte. Ang bawat paggalaw ko ay tila isang marahang sayaw sa ibabaw ng mga bubog. Bawat tunog ng aking paghinga ay tila isang pagsabog sa aking pandinig sa takot na mahuli. Kinahapunan, lumabas ako para bumili ng gamot.
Ngunit ang totoo ay nakipagkita ako kay Sergeant Mateo, ang tanging kasamahan ko sa serbisyo na alam kong may malinis na kamay. Nagtagpo kami sa isang lumang karinderya na malayo sa mata ng publiko. Delikado ang ginagawa mo, Francia. Bulong ni Mateo habang nakatitig sa folder na iniabot ko. Si Renato Salgado ay hindi lang basta kriminal. May mga galamay siya sa loob ng munisipyo. Kung malaman nilang nangingialam ka, baka hindi lang suspension ang makuha mo. Mateo, kailangan ko ang listahan ng mga kargamentong dumadaan sa pantalan noong gabing mamatay si Julian. Pakiusap ko, ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. May kinuha silang ebidensya sa akin 5 taon na ang nakalilipas at binayaran iyon ni Julian ng kanyang buhay. Hindi ako hihinto hanggang hindi ko sila nakikitang nakaposas. Sige, susubukan ko, sagot ni Mateo. Pero mag-iingat ka sa bahay niyo. Ang kaaway na kasalo mo sa lamesa ay mas mapanganib kaysa sa kaaway na nasa kalsada. Nang makauwi ako, ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila may dalang kakaibang bigat. Nakita ko ang mga mamahaling shopping bag sa sala. Namili na naman si Celeste gamit ang perang ipinahiram ni Nanay Imelda mula sa future pension ko. Pumasok ako sa kusina para uminom ng tubig nang marinig ko ang isang malakas na tunog ng pagkatok sa pinto. Hindi ito ang karaniwang katok ng kapitbahay. Ito ay mabigat, direkta at puno ng awtoridad. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Ang hangin sa labas ay tila biglang naging mainit. Nakatayo sa aming threshold ang isang lalaking may maputing buhok, nakasuot ng isang mamahaling suit na tila hindi nababagay sa aming payak na barangay. Ang kanyang mga mata ay tila mga butas ng baril na nakatutok sa akin. "Magandang hapon, Police Francia," sabi ng lalaki. Ang boses ay malalim at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. "Ako si Renato Salgado. Balita ko ay may hinahanap ka na hindi mo naman dapat pag-aari. Maari ba tayong mag-usap sa loob kasama ang iyong butihing biyenan?" Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang halimaw ay nasa harap ko na. At sa likod ko, nakita ko si Nanay Imelda na lumalabas mula sa altar. May dalang matamis na ngiti at isang malamig na tingin na nagsasabing, "Tapos na ang laro mo." Ang isang pulis na walang baril, Francia, ay parang asong walang ngipin. Maingay, pero madaling patahimikin. Huwag mo nang hintayin na maging asong ligaw ka pa bago ka matutong sumunod. Ang boses ni Renato Salgado ay tila isang malapot na putik na dahan-dahang lumulunod sa katahimikan ng aming sala. Nakaupo siya sa lumang sofa kung saan madalas magpahinga si Julian pagkatapos ng kanyang shift sa pantalan. Ang paraan ng kanyang pag-upo, prenteng-prente, at tila siya ang nagmamay-ari ng bahay ay nagpapakulo sa aking dugo. Ang bawat salita niya ay may dalang kapangyarihang tila kayang gumuho sa mga pader na pilit kong itinatayo. Sa tabi niya, si Nanay Imelda ay abalang naglalagay ng kape sa isang tasa, ang paboritong tasa ni Julian. Ang tunog ng pagtama ng kutsara sa porselana ay tila isang nakakangilong paalala ng pagtataksil na nangyayari sa harap ko mismo. Ang bango ng kape na dati ay nagbibigay sa akin ng ginhawa, ngayon ay tila amoy ng isang nabubulok na sikreto. "Uminom ka muna, Renato," sabi ni Nanay Imelda sa isang malambing na tinig. Tila isang tapat na kaibigan ang kausap at hindi ang taong dahilan kung bakit wala na ang kanyang anak. "Pasensya ka na sa aking manugang. Masyado lang talagang nabulag ng ambisyon kaya nakalimutan kung sino ang tunay na nagpapatakbo ng mundong ito." Nanatili akong nakatayo sa gilid ng pintuan ng kusina. Ang aking mga kamay ay nakatago sa likod. Mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Nadarama ko ang butil-butil na pawis na dumadaloy mula sa aking noo patungo sa aking sentido. Ngunit sa ilalim ng lamesa, ang maliit na receiver na nakakonekta sa aking telepono ay tahimik na kumukutitap, isang lihim na saksi sa bawat salitang bibitawan nila.
Narinig ko na babalik ka na raw sa serbisyo, Francia, sabi ni Renato habang humihigop ng kape. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa akin, tila binabasa ang bawat hibla ng aking pagkatao. Isang malaking pagkakamali iyon kung balak mong ituloy ang pangungulit sa mga lumang folders sa archive. Alam mo, ang mga patay ay dapat nananatiling nakabaon. Kapag hinukay mo sila, ang amoy ay maaaring pumatay sa mga buhay. Wala na po akong balak mag-imbestiga. Ang pilit kong sagot, ang aking boses ay sadyang ginawa kong nanginginig, tila isang biktima na tuluyan ng nawalan ng pag-asa. Gusto ko na lang ng katahimikan. Pirmahan ko na ang waiver, basta siguraduhin niyo lang na hindi na ako guguluhin ng mga tao niyo. Tumawa ng malakas si Nanay Imelda, isang tunog na puno ng panunuya na yumanig sa mga luma naming frame sa dingding. Ayan! Ganyan dapat, Francia. Gamitin mo ang utak mo. Renato, sabihin mo na sa kanya ang totoo para hindi na siya managinip, para malaman niya kung gaano kababa ang halaga ng asawa niya. Ibinaba ni Renato ang tasa at sumandal. Si Julian, siya mismo ang lumapit sa akin. Sabi niya, ibibigay niya ang lahat, pati ang kaluluwa niya, basta huwag mo lang malaman na ang iyong dakilang pangalan bilang pulis ay binili lang ng kanyang pawis. Ang scaffolding na yon, hindi iyon aksidente. Francia, alam ni Julian na maluwag ang mga tornilyo, pero pinili niyang umakyat pa rin. Pinili niyang mamatay para matapos na ang utang. Namatay siyang alam na ang asawa niya ay mananatiling bida sa harap ng media. Naramdaman ko ang isang malakas na dagundong sa aking pandinig. Ang bawat salita niya ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa aking buong pagkatao. Alam ni Julian, pinili niyang mamatay. Ang aking mga tuhod ay tila naging halaya at kailangan kong humawak sa gilid ng lababo para hindi tuluyang matumba. Ang imahe ni Julian na dahan-dahang umaakyat sa kamatayan habang iniisip ang aking kaligtasan ay tila isang apoy na tumutupok sa aking kaluluwa. Kaya huwag kang magmagaling, dagdag ni Nanay Imelda habang kinukuha ang brown envelope mula sa ilalim ng lamesa. Pirmahan mo na ito. Ang pensyon, ang insurance at ang natitirang pera mula sa lupa mapupunta sa amin ni Renato. Kabayaran ito sa lahat ng abalang idinulot mo. Lumapit ako sa lamesa. Ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa isang bitayan. Ang panulat ay tila kasing bigat ng 1,000 kilo. Ngunit bago ko idikit ang dulo ng ballpen sa papel, tumingin ako ng diretso kay Renato. Paano ang batang si Gabriel? Ang tanong ko sa isang bulong. Natigilan si Renato. Ang kanyang nangiti ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig na panganib. Ang bata? Huwag kang mag-alala sa kanya. May magandang kinabukasan pa ang batang si Gabriel sa aming pangangalaga hanggat hindi ka nagiging makulit. Isang tawag ko lang, Francia. At ang batang iyon ay makakasama na ng asawa mo sa kabilang buhay. Ang pagbabanta sa buhay ng isang inosenteng bata ang naging huling mitya ng aking pagtitimpi. Ang sakit ay tuluyan ng naging isang malamig na determinasyon. Alam kong nakuha ng aking recorder ang bawat pag-amin ni Renato tungkol sa sinadyang aksidente at ang banta sa buhay ni Gabriel. Pinitik ko ang aking daliri sa ilalim ng mesa. Isang hudyat para sa aking telepono na simulan ang live streaming ng audio sa cloud server na binabantayan ni Mateo. Pirpirmahan ko ito. Ang sabi ko, habang unti-unting lumilitaw ang isang kakaibang ngiti sa aking mga labi na naging sanhi ng pagkunot ng noo ni Nanay Imelda. Pero siguraduhin niyo na masarap ang kape niyo, Renato, dahil ito na ang huling kapeng iinumin niyo sa labas ng rehas. Isang malakas na tunog ng mga yabag ng sapatos mula sa labas ng bahay ang biglang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng mga sasakyang mabilis na humihinto at ang pagkalat ng mga ilaw sa aming bintana
ay tila mga bituin ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ni Nanay Imelda habang pilit na tumatayo. Ngunit bago pa man makasagot ang sinuman, ang aming pinto ay naging sentro ng isang malakas na puwersa. Ang bawat kahoy na bahagi nito ay tila naging mga saksi sa pagtatapos ng kanilang kaharian. Sino ang mga taong pumasok? Si Mateo ba? At ang mga tapat na pulis? O ang mga tauhan ni Renato na nawalan na ng pasensya? At sa gitna ng kaguluhang ito, magagawa ko bang iligtas si Gabriel bago pa mahuli ang lahat? Akala mo ba ay natapos na ang lahat dahil lamang sa ilang pirasong ebidensya? Francia, sa mundong ito, ang hustisya ay nabibili at ang katotohanan ay pwedeng balutin ng kasinungalingan hanggang sa hindi na ito makilala. Ang tinig ni Nanay Imelda ay tila isang malamig na bulong mula sa isang bangkay. Nakatayo siya sa gitna ng aming sala, 3 oras matapos ang kaguluhang nangyari. Ang mga pulis na dumating kanina ay tila mga anino na dumaan lamang. Dahil sa isang tawag mula sa itaas, ang lahat ay biglang nagbago. Si Renato Salgado ay nakaalis ng walang posas, dala ang isang mapanuyang ngiti, habang ako ay naiwan dito, nakatayo sa gitna ng nagkalat na mga dokumento at basag na tasa ng kape. Ang amoy ng pulbura mula sa sapilitang pagpasok ng pinto ay humahalo pa rin sa amoy ng insenso sa altar. Ang bawat sulok ng bahay ay tila naging isang piping saksi sa aking pagkatalo. Ang aking telepono, na naglalaman ng mahahalagang recording, ay tila isang walang kwentang piraso ng bakal sa aking kamay dahil alam kong sa loob ng sistema, ang boses ko ay madaling mapapatahimik. Umalis ka na, Francia, ang sabi ni Celeste habang prenteng nakaupo sa sofa. Tila walang nangyaring gulo. Huwag mo nang antayin na si Nanay mismo ang magkaladkad sa iyo palabas. Bukas ay ang unang anibersaryo ng pagkamatay ni Kuya Julian. 1 taon na siyang wala. Pero ikaw, mukhang mas lalo ka pang nalilibing sa kahihiyan. Tinitigan ko sila. Ang aking mga mata ay tuyong-tuyo, wala ng luha na maaring pumatak. Ang sakit ay tila naging isang matigas na bato sa aking dibdib. Ngunit sa loob ng batong yon ay may isang mitya na dahan-dahang nagliliyab. Bukas, ang anibersaryo, ang araw ng babang luksa. Ang araw na ipinangako ni Nanay Imelda na magiging isang malaking pagdiriwang para sa buong parokya. Alis ako. Ang sagot ko. Ang aking boses ay mahinahon ngunit may dalang bigat na hindi nila inaasahan. Pero babalik ako bukas para kay Julian, para sa huling pagkakataon na mabigyan siya ng dangal na nararapat sa kanya. Lumabas ako ng bahay, dala lamang ang aking bag at ang mga lihim na recording na nailipat ko na sa cloud server. Ang dilim ng gabi ay tila isang kumot na bumabalot sa aking pag-iisa. Naglakad ako patungo sa isang maliit na apartment na malapit sa istasyon kung saan naghihintay si Mateo. Nakahanda na ang lahat, Francia. Bulong ni Mateo nang buksan niya ang pinto. Ang projector, ang sound system na ikakabit sa plaza ng simbahan at ang mga reporter na matagal nang gustong pabagsakin si Salgado. Pero sigurado ka ba rito? Kapag ginawa natin ito bukas, wala na itong balikan. Pwede kang matanggal sa serbisyo ng tuluyan o mas malala pa. Mateo, tinitigan ko ang litrato ni Julian na hawak ko. 1 taon akong nabuhay sa kasinungalingan. 1 taon kong hinayaan na tapakan nila ang pagkatao ko dahil sa maling paniniwalang ako ang pumatay sa kanya. Bukas, sa harap ng Diyos at ng buong bayan, kukunin ko ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa asawa ko. Ang gabi ay lumipas na tila isang mahabang panalangin. Hindi ako nakatulog. Inayos ko ang bawat detalye ng aking plano. Hinaplos ko ang aking uniforme, ang unipormeng balak kong suotin sa huling pagkakataon. Ang tela nito ay tila naging kasinggasgas ng aking mga karanasan, ngunit ang tsapa ay pinakintab ko ng husto. Nang sumapit ang madaling araw, ang tunog ng kampana ng simbahan
ay tila isang hudyat ng nalalapit na paghuhukom. Ang bawat tunog ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan, nagbibigay ng lakas sa aking nanginginig na kalamnan. Alam kong sa mga sandaling ito, abala si Nanay Imelda sa pag-aayos ng kanyang pinakamagandang bestido. Inihahanda ang kanyang mapagkunwaring talumpati tungkol sa kabayanihan ng kanyang anak. Ngunit bago pa man ako makalabas ng apartment, isang mensahe ang pumasok sa aking telepono. Isang litrato. Litrato yun ni Gabriel. Ang bata ay nakaupo sa loob ng isang madilim na silid. Nakagapos ang mga kamay at may taklob sa mata. Sa ibaba ng litrato ay may nakasulat na mensahe. Isang maling galaw mo sa simbahan bukas, Francia, at ang batang ito ang magiging alay sa anibersaryo ng asawa mo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri. Ang bawat plano ko ay tila gumuho sa isang iglap. Ang aking hininga ay naging mababaw at ang takot na matagal ko nang kinalaban ay muling bumalik. Mas matindi at mas malupit. Magagawa ko bang ituloy ang paglantad ng katotohanan kung ang buhay ng isang inosenteng bata ang nakataya? O muli na naman ba akong yuyuko sa dilim para sa kaligtasan ng iba? Tulad ng ginawa ni Julian, ang kampana ng simbahan ay muling tumunog sa ikatlong pagkakataon. Tila isang paalala na ang oras ay paubos na. At sa labas, ang mga tao ay nagsisimula ng magtipon para sa huling pagdiriwang na maaring maging dulo ng aking buhay o simula ng aking kalayaan. Ang dambana ay para sa mga banal, ngunit ngayong araw, ang mga demonyo ay nakasuot ng puti at humahalik sa paanan ng krus. Ang plaza ng simbahan ng San Sebastian ay punong-puno ng mga tao. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak at nasusunog na insenso ay humahalo sa init ng sikat ng araw na tumatama sa mga suot na puti ng mga deboto. Naririnig ko ang marahang bulong ng mga panalangin, ngunit sa aking pandinig, ang bawat dasal ay tila isang sumpa. Nakatayo ako sa likuran ng malaking haligi, suot ang aking uniforme na tila naging isang mabigat na baluti. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang paalala ng panganib na naghihintay kay Gabriel. Ngunit ang alaala ni Julian ang nagbibigay sa akin ng lakas na huwag nang umatras. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Nanay Imelda. Ang kanyang itim na belo ay dahan-dahang hinahampas ng hangin. Ang kanyang mukha ay balot ng isang mapagkunwaring pait na kayang magpaiyak kahit sa pinakamatigas na puso. Sa tabi niya, si Celeste ay nakayuko. May hawak na panyo na tila pilit na pinupunasan ang mga matang wala namang luha. 1 taon na ang nakalilipas mula nang lisanin tayo ng aking mahal na anak na si Julian. Ang simula ni Nanay Imelda, ang kanyang boses ay nanginginig sa mikropono, umaalingaw-ngaw sa buong plaza. Namatay siyang isang bayani sa trabaho, tinitiis ang pagod para lamang sa kapakanan ng kanyang pamilya. At kahit ang kanyang asawa ay naging abala sa sariling ambisyon, pinili pa rin ni Julian na manatiling tapat hanggang sa huling hininga. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang mag-iyakan at magbulungan. Ang mga titig na ibinibigay nila sa akin ay puno ng panghuhusga. Tila ako ang pinakamasamang nilalang sa mundo. Nakita ko si Renato Salgado sa unahan, nakaupo sa hanay ng mga VIP, may hawak na sigarilyo at nakatingin sa akin ng may mapanganib na ngiti. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing, "Oras mo na, Francia. Francia, halika rito." Tawag ni Nanay Imelda habang iniuunat ang kanyang kamay patungo sa akin. Bilang byuda ni Julian, tanggapin mo ang parangal na ito mula sa ating komunidad. Ipakita mo sa kanila na sa kabila ng lahat, ikaw ay bahagi pa rin ng pamilyang Solis. Ito na ang pagkakataon. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa entablado. Ang tunog ng aking sapatos sa sahig na kahoy ay tila isang martsa ng kamatayan. Nang makarating ako sa gitna, kinuha ko ang mikropono mula sa kamay ni Nanay Imelda. Ang lamig ng kanyang balat nang magdikit ang aming mga daliri
ay tila isang babala mula sa impyerno. Salamat, Nay, ang sabi ko habang tumitingin ako ng diretso sa mga mata ni Renato. Ngunit bago ko tanggapin ang parangal na ito, may inihanda akong maikling video para kay Julian. Isang pagkilala sa tunay na dahilan kung bakit siya wala na sa tabi natin. Tumingin ako kay Mateo na nasa likod ng projector. Nagbigay ako ng isang mabilis na senyas. Alam kong ang buhay ni Gabriel ay nakataya. Ngunit alam ko rin na ang mga tauhan ni Mateo ay kasalukuyan ng sumasalakay sa pinagtataguan ng bata, batay sa tracking signal na nakuha namin mula sa litratong ipinadala ni Renato. Biglang namatay ang mga ilaw sa plaza. Ang malaking puting tela sa likod ng altar ay nagsimulang magpakita ng mga imahe. Ngunit hindi ito mga litrato ni Julian. Ang buong plaza ay biglang natahimik. Isang katahimikang nakakabingi at puno ng kilabot. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Nanay Imelda. Ang mapagkunwaring awa ay biglang napalitan ng purong takot at panlalaki ng mga mata. Sumunod ang boses ni Renato Salgado, malinaw na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok. Ang scaffolding na yon, hindi yun aksidente, Francia. Pinili niyang mamatay para matapos na ang utang. Patayin niyo yan, kasinungalingan yan. Sigaw ni Celeste habang sinusubukang abutin ang mga kable, ngunit huli na ang lahat. Ang video ay nagpakita rin ng mga bank transfer records sa pagitan ni Renato at ng pamilya Solis. Mga dokumentong nagpapatunay na ang kamatayan ni Julian ay naging isang negosyo para sa kanyang sariling ina. Ang bawat mukha ng mga taong naroroon ay napalitan ng galit at pandidiri. Ang hiya, na pilit na iniwasan ni Nanay Imelda, ay tuluyan ng bumuhos sa kanya na parang isang malakas na baha. Walang hiya ka, Francia! Sinisira mo kami! Sigaw ni Nanay Imelda habang tinatangka akong saktan. Ngunit mabilis na humarang ang mga pulis na kanina pa nakatago sa paligid. Sa sandaling iyon, ang aking telepono ay tumunog. Isang mensahe mula kay Mateo. Ligtas na si Gabriel. Hawak na namin ang mga suspek. Ang amoy ng luma at kulob na hangin sa loob ng selda ay tila isang babala na ang bawat pagkakamali ay may katapat na kabayaran. Sa kabilang selda, naririnig ko ang mahinang paghagulhol ni Celeste. Ang bawat iyak niya ay tila isang bata na nawalan ng laruan. Ngunit alam kong ang kanyang luha ay hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkawala ng kanyang marangyang buhay. Francia, anak, maawa ka, ang bulong ni Nanay Imelda habang dahan-dahang lumalapit sa rehas. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng alahas, ngayon ay nanginginig habang nakahawak sa malamig na bakal. Pamilya pa rin tayo. Isipin mo si Julian. Ayaw niyang makitang ganito ang kinalabasan ng kanyang ina at kapatid. Patawarin mo na kami. Tinitigan ko siya ng matagal. Ang bawat alaala ng kanyang pang-aalipusta, ang bawat gabing pinagkaitan niya ako ng pagkain at dangal ay dumaan sa aking isipan na parang isang mabilis na pelikula. Ang hapdi ay naroon pa rin, ngunit ang takot ay tuluyan ng naglaho. Nay, hindi ako ang naglagay sa inyo rito. Ang mahina kong sagot. Ang aking boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang inyong sariling kasakiman ang naghatid sa inyo sa rehas na ito. Ginamit niyo ang buhay ni Julian para sa pera. Ang perang yon, amoy ng dugo ng sarili niyang anak. Paano niyo natagalan yon gabi-gabi? Tumungo si Nanay Imelda, hindi dahil sa hiya, kundi dahil alam niyang wala na siyang magagawa. Sa sandaling iyon, pumasok si Sergeant Mateo sa silid. May dalang isang itim na folder. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang mabigat na tunog ng katotohanang lumalapit. Francia, nakuha na namin ang lahat ng records mula sa office ni Renato Salgado, sabi ni Mateo habang iniabot sa akin ang isang dokumento. Napatunayan na ang sinadyang pagluwag ng mga turnilyo sa scaffolding at nalaman din namin kung sino ang nag-utos kay Salgado na bilisan ang aksidente dahil kailangan na ni Julian na patahimikin. Nang basahin ko ang pangalan sa dokumento,
Tila tumigil ang pag-aloy ng dugo sa aking katawan. Hindi ito isang politiko. Hindi ito isang estranghero. Ito ay si General Borja, ang taong nag-abot sa akin ng medalya ng kagalingan noong gabing mamatay si Julian. Siya ang mas malaking pangalan na tinukoy ni Renato. Ang aking buong pagkatao ay tila nayanig. Ang taong pinagkakatiwalaan ko sa serbisyo, ang taong kinuhanan ko ng inspirasyon, ang siya palang mastermind ng lahat. Pinatay nila si Julian dahil nalaman niya ang tungkol sa ugnayan ni Borja at ng sindikato sa Pantalan. At ang Leon? Isang paraan lamang para mapaghiwalay kami at mawala ang proteksyon ko sa kanya. Nakahanda na ang warrant para kay Borja, dagdag ni Mateo. Pero kailangan nating maging mabilis. May balitang tatakas siya palabas ng bansa ngayong gabi. Tumayo ako ng tuwid. Ang pagod sa aking mga mata ay napalitan ng isang matalim na determinasyon. Inayos ko ang aking tsapa at kinuha ang aking gamit. Ngunit bago ako lumabas, narinig ko ang huling sigaw ni Nanay Imelda mula sa loob ng selda. Francia, kapag itinuloy mo ito, wala nang matitira sa pamilya natin. Magiging mag-isa ka na lang. Mas mabuti nang mag-isa sa katotohanan kaysa may kasama sa kasinungalingan. Ang huli kong sinabi, bago ako tuluyang lumabas ng himpilan, ang hangin sa labas ay tila biglang lumamig. Ang langit ay madilim. Walang bituin. Tila nakikiramay sa bigat ng katarungang aking haharapin. Alam kong ang huling laban na ito ay maaaring maging dulo ng aking buhay bilang pulis, ngunit para kay Julian at para sa bawat sakripisyong kanyang ginawa, hindi ako maaaring tumigil. Nang sumakay ako sa sasakyan kasama si Mateo, isang maliit na sobre ang nakita ko sa gilid ng upuan. Walang pangalan, walang sulat, tanging isang susi lamang ang nasa loob. Ang susi sa lumang bahay ni Julian sa Batangas. Sino ang nag-iwan nito rito? At ano ang naghihintay sa akin sa dulo ng kalyang ito na tila puno ng mga patibong ng nakaraan? Ang bawat dulo ay simula lamang ng isang bagong paglalakbay kung saan ang mga sugat ng kahapon ay nagsisilbing gabay patungo sa liwanag. Ang huling gabi ko sa lungsod ay balot ng malamig na ulan. Ang bawat patak sa bintana ng aking sasakyan ay tila mga luhang nagpapaalam sa aking nakaraan. Nakatayo kami ni Mateo sa isang madilim na bahagi ng Pantalan, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng sakit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako narito para magluksa. Narito ako para tapusin ang laban. Nakita ko si General Borja, ang taong itinuring kong idolo, na dahan-dahang naglalakad patungo sa isang pribadong yate. Ang kanyang bawat hakbang sa basang semento ay tila isang pagtakas mula sa libu-libong kasalanang kanyang ginawa. Ngunit bago pa siya makatuntong sa hagdan ng sasakyang dagat, ang paligid ay biglang napuno ng asul at pulang ilaw. Ang tunog ng mga sirena mula sa iba't ibang direksyon ay tila isang koro ng katarungang matagal nang natulog. Tapos na ang pagtatago, General. Ang sabi ko habang naglalakad ako patungo sa kanya. Ang aking boses ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay may bigat na tila kayang gumuho sa kanyang mundo. Tinitigan ako ni Borja. Ang kanyang mukha ay puno ng panghahamak. Akala mo ba ay mababago mo ang mundo, Francia? Isang maliit na pulis, laban sa malalaking tao? Patawa ka. Hindi ko babaguhin ang mundo, General. Sagot ko habang dahan-dahan kong inilalabas ang posas. Tinitiyak ko lang na ang mundo ni Julian ay mabibigyan ng dangal. Ang tunog ng paglak ng bakal sa kanyang mga pulso ay tila isang musika sa aking pandinig. Ang bawat pag-ungot ng posas ay tila isang hatol sa bawat buhay na sinira niya. Nang mailulan siya sa patrol car, naramdaman ko ang isang malakas na pagbugso ng hangin mula sa dagat. Isang hangin na hindi na amoy grasa o kalawang, kundi amoy ng kalayaan. Kinabukasan, inilapag ko ang aking tsapa at ang aking medalya ng kagalingan sa ibabaw ng lamesa ng aking hepe. Ang bawat metal na bahagi nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, ngunit sa aking mga mata, wala na itong ningning.
Sigurado ka ba rito, Francia? Tanong ni Mateo habang nakatayo sa pinto. Ikaw ang pinakamagaling na opisyal na nakilala ko. Salamat, Mateo. Ang sabi ko habang kinukuha ang aking bag. Pero ang tagumpay na ito ay masyadong mapait para isuot ko pa. Gusto ko nang mamuhay sa mundo kung saan ang dangal ay hindi kailangang bayaran ng dugo. Isinakay ko si Gabriel sa aking sasakyan. Ang bata ay masaya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad habang pinagmamasdan ang mga puno sa daan. Hawak ko sa aking bulsa ang misteryosong susi na nakuha ko. Ang biyahe patungong Batangas ay puno ng katahimikan. Isang katahimikang hindi na nakakatakot, kundi puno ng pag-asa. Nang makarating kami sa bayan ng San Nicolas, huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit na gate na gawa sa kawayan. Ang paligid ay puno ng mga dilaw na bulaklak, ang mga paboritong bulaklak ni Julian. Ang amoy ng basang lupa at sariwang damo ay sumalubong sa amin. Tila isang mainit na yakap mula sa isang lumang kaibigan. Ginamit ko ang susi para buksan ang pintuan ng maliit na bahay na bato. Ang tunog ng pagpihit ng kandado ay tila isang pagbubukas ng isang bagong kabanata. Sa loob, ang bawat gamit ay maayos na nakasalansan. At sa gitna ng sala, nakita ko ang isang malaking litrato namin ni Julian. Noong bago pa kami ikasal, noong wala pa kaming ibang iniisip kundi ang magmahalan. Sa ilalim ng litrato may isang maliit na kahon. Nang buksan ko ito, nakita ko ang mga titulo ng lupa at isang liham na may sulat kamay ni Julian. Francia, mahal ko, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay ligtas ka na. Ang bahay na ito ang pangarap ko para sa atin. Dito, hindi mo kailangang maging pulis. Dito, ikaw lang ang Francia na minahal ko. Patawarin mo ako kung kailangan kong lumayo para manatili kang malaya. Alagaan mo ang ating pangarap. Napaupo ako sa sahig. Ang aking mga luha ay dahan-dahang pumatak sa papel. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat luha ay hindi nadala ng pagsisisi. Ito ay mga luha ng pasasalamat. Nakita ko si Gabriel na tumatakbo sa bakuran. Hinahabol ang isang paru-paro. Tita Francia, ang ganda dito! Sigaw ng bata. Lumabas ako at tumayo sa ilalim ng sikat ng araw. Ang bawat haplos ng hangin ay tila isang bulong ni Julian na nagsasabing tapos na ang bagyo. Wala na ang uniforme, wala na ang tsapa, wala na ang puot. Ang tanging natira ay ang pag-ibig na kailanman ay hindi namatay. Ngunit habang tinititigan ko ang malayo, nakita ko ang isang pamilyar na itim na sasakyan na nakahinto sa dulo ng kalsada. Isang lalaki ang bumaba at dahan-dahang tumingin sa aking kinaroroonan. Sino ang lalaking ito? At bakit tila may dalang mensahe ang kanyang mga mata na magpapabago muli sa aking kapayapaan? Ang bawat simoy ng hangin sa Batangas ay tila isang marahang haplos ng nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na itong dalang hapdi. 6 na buwan na ang lumipas mula nang iwan ko ang maingay at mapanlinlang na mundo ng lungsod. Dito sa San Nicolas, ang tunog ng mga kuliglig sa gabi at ang tilaok ng manok sa madaling araw ang naging bagong musika ng aking buhay. Ang amoy ng namumukadkad na kape at ang sariwang hangin mula sa dagat ay unti-unting naghilom sa mga sugat na akala ko noon ay habang buhay ng magdurugo. Nakatayo ako sa maliit na beranda ng aming bahay. Pinagmamasdan si Gabriel na masayang nagdidilig ng mga dilaw na bulaklak sa bakuran. Ang bata ay tila naging isang bagong tao. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng kislap ng pag-asa. Siya ang buhay na alaala ni Julian, ang batang pinahalagahan ng aking asawa nang higit pa sa kanyang sariling kaligtasan. Sa bawat tawa ni Gabriel, naririnig ko ang echo ng pag-ibig ni Julian na kailanman ay hindi sumuko. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng aming gate. Hindi na ako naging balisa tulad ng dati. Bumaba ang isang lalaking may dalang malapad ng ngiti
at isang bungkos ng mga papeles. Si Mateo iyon, ang aking tapat na kaibigan at dating kasamahan sa serbisyo. Francia, may magandang balita ako, sabi ni Mateo habang binubuksan ang gate. Ang tunog ng pag-ungot ng kawayan ay tila isang hudyat ng katarungang tuluyan ng nakamit. Ang korte ay naglabas na ng pinal na desisyon. Si General Borja at Renato Salgado ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo ng walang pagkakataong makalaya. At tungkol kay Nanay Imelda at Celeste, tumigil si Mateo. Tila tinitignan kung handa na akong makinig. Tumango ako ng dahan-dahan. Hinatulan din sila ng 12 taong pagkabilanggo dahil sa pakikipagsabwatan at tungtien, pagpapatuloy ni Mateo. Nakuha na rin namin ang lahat ng ari-ari ang ninakaw nila sa inyo ni Julian. Lahat ng pera sa account ni Julian ay nailipat na sa pangalan mo at ni Gabriel. Huminga ako ng malalim. Dinarama ang bigat na tuluyan nang nawala sa aking dibdib. Wala akong naramdamang tuwa sa paghihirap nila. Tanging isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Ang katarungan ay hindi na tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagtutuwid ng katotohanan. Kumusta sila sa loob, Mateo? Tanong ko sa isang mahinahong tinig. Si Nanay Imelda ay madalas daw makitang nagdarasal sa chapel ng kulungan. Pero sabi ng mga warden, hindi na siya kinakausap ni Celeste. Sagot ni Mateo. Sinisisi nila ang isa't isa. Ang hiya na pilit nilang itinago ay doon na rin sa loob ng selda, mabubulok. Ngumiti ako ng bahagya. Salamat, Mateo. Pero ang perang iyon, ayoko nang hawakan para sa sarili ko. Gamitin niyo ang malaking bahagi niyan para sa bahay kalinga ni Sister Teresita. Gusto kong ang sakripisyo ni Julian ay magbunga ng pag-asa para sa mas maraming bata tulad ni Gabriel. Matapos umalis ni Mateo, pumasok ako sa loob ng bahay at lumapit sa maliit na altar na inilaan ko para kay Julian. Wala na ang kanyang duguang overalls o ang mga litratong puno ng lungkot. Ang naroon ay ang kanyang pinakamagandang litrato, kung saan siya ay nakangiti habang nakatingin sa malayo. Sa tabi nito ay ang aking medalya ng kagalingan. Hindi na ito simbolo ng aking ambisyon, kundi isang paalala na ang tunay na kagalingan ay matatagpuan sa pagpapakasakit at pagmamahal. Naramdaman ko ang pagyakap ni Gabriel sa aking binti. Tita Francia, tapos na po akong magdilig. Sabi ni Tito Julian sa panaginip ko kagabi, maganda raw po ang mga bulaklak. Binuhat ko ang bata at hinalikan ang kanyang noo. Oo, Gabriel, at alam kong masaya na rin siya ngayon. Doon ko natanto ang sagot sa mga katanungang matagal nang bumabagabag sa akin. Napatawad ko na ba ang aking sarili? Oo, dahil naunawaan ko na ang aking pagkakamali ay bahagi ng aking paglago. Napatawad ko na ba si Julian sa kanyang paglihim? Higit pa sa pagpapatawad, ako ay puno ng pasasalamat sa kanyang pag-ibig na nagligtas sa akin. Natagpuan ko na ba ang binyen? Sa bawat paglubog ng araw dito sa Batangas, nadarama ko ang kapayapaang hindi maibibigay ng anumang ranggo o parangal. Ang binyen ay hindi ang kawalan ng bagyo, kundi ang pagkakaroon ng matibay na silungan sa gitna nito. Ang aral na nais kong iwan sa mundong ito ay simple lang. Ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa ningning ng isang medalya, kundi sa lalim ng iyong paninindigan para sa katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi laging madali at madalas ay nangangailangan ito ng masakit na sakripisyo. Pero sa dulo ng lahat, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin at ang pag-ibig ang magtuturo sa atin kung paano muling mabuhay. Tumingin ako sa bintana kung saan ang langit ay nagkulay kahel at lila. Ang anino ni Julian ay tila naroon pa rin, nakasandal sa puno ng mangga, nakangiti habang pinagmamasdan kaming dalawa ni Gabriel. Wala na ang mga lihim, wala na ang takot. Ang tanging natitira ay ang aling-awngaw ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi matatapos. Ligtas na kami, Julian.
At dito, sa ilalim ng liwanag ng ating pangarap, tayo ay magiging malaya habang buhay. Ang huling silip sa bintana ng tahanan sa Batangas ay hudyat na ang bawat bagyo, gaano man ito kalakas, ay kailangang dumaan para lamang iwanan tayong mas matatag at mas malinis ang puso. Ang katahimikang namamayani ngayon ay hindi na puwang ng kawalan, kundi isang banal na pagtanggap na ang lahat ay may hangganan at ang bawat sugat ay may oras ng paghilom. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga at sa pagbubukas ng inyong mga puso upang samahan ako sa mahabang paglalakbay na ito. Mula sa madilim na pantalan ng pait patungo sa maliwanag na dalampasigan ng kapayapaan. Habang hinahabi ko ang bawat salita sa kwentong ito, tila naging kabahagi rin ako ng bawat buntong hininga ni Francia. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang tagpo kung saan niyakap ni Francia ang maruming overalls ni Julian sa gitna ng kanyang kumikinang na medalya, tumigil ako ng matagal dahil sa bigat ng emosyon. Doon ko napagtanto na ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip, kundi isang pagkilala sa libu-libong kababaihan sa labas na tahimik na lumalaban sa sarili nilang mga dragon. Ang bawat karakter na inyong narinig ay hinugot mula sa mga tunay na hibla ng buhay, pinagpuyatan at pinag-isipan upang magsilbing salamin ng ating sariling katatagan. Sabi nila, ang dangal ay parang isang gintong medalya na isinasabit sa dibdib upang makita ng mundo. Ngunit sa kwentong ito, natutunan nating ang tunay na dangal ay tulad ng mga mantsa ng grasa sa mga kamay ni Julian. Hindi ito kumikinang, madalas itong itago at ikahiya, ngunit ito ang nagpapatakbo sa makina ng tunay na pag-ibig at sakripisyo. Ang mga mantsang iyon, ang tunay na ginto, na hindi kailanman mananakaw ng anumang kasinungalingan. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Francia, pipiliin niyo rin bang bitawan ang lahat ng inyong kapangyarihan at ranggo para sa isang payak na buhay sa probinsya? Naniniwala ba kayo na ang pagpapatawad sa mga taong sumira sa inyo ang tanging susi upang tunay na makalaya? Nasaan kayo ngayon habang dinadama ang huling bahagi ng audio na ito? Marahil ay abala sa pagluluto ng hapunan para sa pamilya, nagtutupi ng mga damit, o baka naman ay nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na shift sa trabaho. Saan man kayo naroroon, nais kong malaman ang inyong kwento. Ibahagi nyo naman sa aming comment section kung anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso. Dahil dito, palagi kaming may oras na makinig sa inyong mga tinig. Huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pa tayong pusong maabot at mapagaling. Naway baunin ninyo ang lakas ni Francia sa inyong pagharap sa bukas. Manatili kayong matatag, manatiling puno ng pag-asa, at laging tandaan na pagkatapos ng pinakamahabang gabi, palaging may sikat ng araw na naghihintay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Turing ng kwento, ang dangal sa likod ng grasa at sakripisyo. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang na binuo para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe sa buhay.